sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Pautagana, alas 4:06. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Isang mainit na hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Feel fine. Blowing Bakit lakay? Bumata yata siya. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Miyerkules. Simbang Baklaran at 13 ng buwan ng Mayo. Senator Ronald Bato de la Rosa hinimok ng 5 kapwa-senador na sumurrender na lamang sa International Criminal Court. music from the Senator Bongo, susunod na umanong ipaa-aresto ng International Criminal Court. Ayon yan kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Daan-daang marilista sumugod sa Senado. Abay, iginigit ang pag-aresto kay Senator Bato at agara impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Vice President Sara Duterte at dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre wala sa listahan ng ipaa-aresto ng ICC. Ayon po yan kay dating Senator Trillanes. Leni Robredo, Rafi Tulfo tandem nauna sa posibleng presidential survey ng Octa Research Team. Medyo good news naman dahil ang Meralco may katiting na bawas singil sa kuryente ngayon pong buwan ng Mayo. Di ba kuryente ang balita yan? Eh sabi noon, Mayo, tataas ang singil. Samantala, Visayas at Luzon Grid itinasa red alert dahil sa kakapusan ng supply ng kuryente. Bentahan naman ng gintong alahas sa Cotabato Province na uwi sa pamamaril, dalawa ang patay. 2 kaskaserong sports car drivers na nagpatakbo ng mabilis. Sobra pa sa 200 kph sa Commonwealth Avenue. Lagot ngayon sa LTO. 46 naman na lugar inaasahang sapul ng Dangerous Level Heat Index ngayon pong Miyerkules ayon sa Pag-asa. At sa balitang showbiz ba to? Pang showbiz ba yun, Lakay? Lady reporter ng GMA Channel 7. Abay, kinasuhan ng acts of lasciviousness ang kapwa reporter ng GMA 7 din. Allah, anyari. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinabihan ni Senator Bato de la Rosa ang mga kapwa nitong senador naghuwag naman daw silang atat na siya ay maipakulong. in the evening. Ito matapos mag-high ng resolution ang 5 senador na humihikayat kay de la Rosa na sumurrender na lamang sa mga otoridad. Everything's alright. Kinabibilang ito ni na Minority Leader ngayon, Tito Soto III, Senator sa Ping Lacson, Francis Pangilinan, Risa Ontiveros at Senator Bam Aquino. Katwiran nila wala sa ating saligang batas at sa rules ng Senado na gagamitin kanlungan ang Senado sa mga may kinakaharap na kaso. Jazz band
Pero depensa naman ni Senator Bato na kahit kanino pa siyang otoridad susurrender, ay halos tsak naman niyang siya ay dadalhin na sa The Hague, the Netherlands. Narito si Senator Bato, the running man de la Rosa. Huwag sila masyadong atatatag na ikulong ko. Grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years. Tapos gayon na lang, basta-basta na lang nila akong pasurrenderin doon. Alam naman nila na foreign court yan eh. Dayuhan yan eh. Sana yung pinaglalaban namin, ni Senator Lacson in particular, siya, pumirma siya, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Kasama siya sa 5? Apo. Oo. Pero sir, clarify sir niya na to proper authorities, walang mention na ang Not pag-surrender ay sa ICC. With the present government, saan ka papapunta niyan after proper authorities? Di ba? With the present government, yung kay President Duterte nga, hindi nga dumaan ng proper authorities, diretso sa ICC. Kaugnay niyan, hindi man aminin ni Senator Bato de la Rosa ng diretsahan ay may tampo ito sa 5 kasamahang senador na gusto na siyang sumuko sa mga otoridad. Ito ay kasunod ng inihain na Senate Resolution 395 ni na Senator Ping Lacson, dating Senate President Tito Soto, Senator Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino na humihimo kay Senator Bato de la Rosa na sumuko na dahil wala sa batas ang pagkakanlong sa Senado ng mga may kasong mas mataas sa 6 na taon ang parusa. Masama ang loob ni De La Rosa dahil ilang taon na niyang nakasama ang mga ito sa Senado at bigla na lamang siyang isusuko sa ICC. Ibinalik ni De La Rosa sa 5 senador ang tanong kung ano ang kanilang pakiramdam, lalo na kay Senator Ping Lacson, kung sila ang nasa kanyang sitwasyon at pipirma din siya sa kahalintulad na resolusyon. Huwag sila masyadong atatatag na ikulong ko. Grabe naman sila eh. Nagsasama kami sa Senado for how many years. Tapos gayon na lang, basta-basta na lang nila akong pasurrenderin doon. Alam naman nila na foreign court yan eh. Dayuhan yan eh. Sana yung pinaglalaban namin, ni Senator Lacson in particular, siya, pumirma siya, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Kasama siya sa 5? Apo. Oo. Pero sir, Samantala, umaapila naman ang Makabayan Bloc sa liderato ng Senado na isuko na sa International Criminal Court si Senator Ronald Bato de la Rosa. hanging in the window. Iginit ng Makabayan na hindi biktima, hindi martir, hindi rin bayani at lalong hindi inaapi si Senator Bato. Ayon sa Makabayan, huwag hayaan na magamit ang Senado ng isang halal na senador na narap sa seryosong kaso ng krimen. Sabi ni ACA Teachers Party List Representative Antonio Tinio, si Senator Bato ang pangunahing arkitekto ng Oplan na Tokhang, kaya dapat lamang daw na maaresto at madala sa ICC sa The Hague, the Netherlands, kasama si dating Pangulong Digong Duterte. Sa panig naman ni Gabriela Women sa Party List Sara Elago, hindi dapat gawing safe house ang Senado na isang senador na lumabag sa karapatang pantao. Samantala, nilinaw ng Department of Justice na maaaring isuko ng Pilipinas sa isang international court ang isang suspected o arrested person sa ilalim ng Republic Act 9851. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, same position ang DOJ sa mga unang pahayag na walang batas na humahadlang sa gobyerno na makipag-ugnayan sa International Criminal Court o ICC habang hinihintay ang desisyon ng Supreme Court. Aniya, bukod sa surrender sa angkop na International Court, isa ring paraan ng extradition. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kokonsulta sila sa DOJ kaugnay ng implementasyon ng ICC warrant. Mahigit 1,000 ralisa naman agnang marcha patungo ng Senado mula sa Tindig Pilipinas at iba't ibang grupo. Bitbit nila ang panawagang arestuhin si Senator Bato de la Rosa at litisin si Vice President Sara Duterte. Sa report ni Giselle Ricafort, nilabas
o nilabag ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang mahigit makes me feel fine. nilabas ayan ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang mahigit na 1,200 mga pulis na nakapaligid sa labas ng Senado. Kinausap ni Cayetano ang police officer ng NCRPO na si Colonel Robert Baisa at sinabing sundin ang chain of command. Anya mataas ang emosyon ngayon pero lahat naman sila ay pinoprotektahan lamang ng institusyon. Samantala pinayagan namang magprograma ang mga relista sa gilid ng Senate Gate. House next door. Kaya basa na unang sistema nitong umaga. So I walk Kaugnay niyan, handa ang taong bayan na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kung mabibigo ang gobyerno at ang pambansang pulisya na isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ito ang naging babala ni bagong Alyansang Makabayan Chairman Teddy Casino kung saan iginiit niyang maaari silang magsagawa ng citizens arrest sa oras na mapahintulutan silang makapasok sa loob ng gusali ng Senado. Iginiit ni Casino na hindi na kailangan pa ng anumang arrest warrant mula sa lokal na korte bago sumuko ang senador dahil kinikilala na ng gobyerno ang kautosang inisyo ng ICC. Binigyang diin ng grupo na may umiiral na batas sa Pilipinas na nagpapahintulot na isuko ang senador sa International Tribunal. Pakinggan po natin si Bayan Chairman Teddy Casino. Offer na kami na kami na ang a-arrest sa kanya. We can conduct a citizen's arrest. Payagan lang ng Senado na kami ay pumasok. So walang hindi justified, walang basis yung demand ni Bato de la Rosa na dapat local court. Because sa ilalim ng ating konstitusyon, ating mga batas, may sarili nga tayong batas nagsasabi na pwede namang isurrender ng otoridad ang mga katulad ni Bato de la Rosa sa ICC. Antot people power na ba ito? Samantala, susunod umanong ipapaaresto ng International Criminal Court si Senator Christopher Bongo. see the curtain. Ito naman ang sinabi ni Senator Antonio Trillanes sa default sa programang Damdaming Bayan. Ayon kay Trillanes, si Senator Go ay kasamang kinasuhan dahil sa crimes against humanity Things alright. na resulta ng war on drugs ng Duterte administration. Summer breeze. Pero nilinaw ng dating senador na baka abutin pa ng ilang buwan The jasmine. bago man ipalabas ang arrest warrant laban kay Senator Bongo. Narito si dating senador Antonio Trillanes. Ang susunod na mai-issuehan malamang ay si Senator Bongo. Pero hindi pa to agad-agaran po. So ito pong impormasyon na to, again, nakakaalap natin yan sa mga tao na malapit dun sa kumukuha, nagkakalap ng ebidensya. Okay, yan po yan. So hindi sinasabi dito mga linggo, mga buwan pa po ito ang binibilang. Samantala, umamin si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagbago na ang kanyang isipan na simahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ni De La Rosa na ikinakalungkot niya ang kasalukuyang lagay ni Duterte sa kustodiya ng International Criminal Court. Matatandaang noong nakaraang taong sinabi ni De La Rosa na nakahanda siyang magpaaresto at samahan si Duterte sa the Netherlands kung hindi pa rin makakamit ang hustisya sa kabila ng lahat ng mga legal na hakbang. Binigyang diin din ito na nakahanda siya sakaling ilabas na ang arrest warrant o warrant of arrest laban sa kanya pero tatalima lamang umano ang senador kung dadaan ito sa mga korte sa Pilipinas. Pakinggan po natin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagbago na dahil noon gusto kong samahan na dahil malungkot tayo dahil sa nangyari sa kanya. Pero nung nalaman natin na ultimo pagbisita, hindi basta-basta makabisita doon kung hindi yung immediate family. At saka pag makulong ka doon, wala namang assurance pala na pwede kayo room visitation. Hindi mo alam kung saan ka ilagay. I-isolate kayo. So it defeats the purpose of my desire to be with him. So hindi ko rin siya makikita. Samantala, sinubukang mag-disguise si Senator Ronald Bato de la Rosa habang siya ay nagtatago. See the curtain.
Pero ito ay wa-effect daw dahil siya ay nakilala pa rin sa panayam ng 2x2 kay Senator Bato. Ikinuwento niya na may pagkataon na nagpagasya ng sasakyan na nakadisguise, pero nang magsalita ay nabusesan daw siya ng gasoline boy. Gandang pahayag ni Senator Bato. Nag-disguise ako once pero hindi man nabibigto dahil nung pagsabi ko na full tank 95. Sabi ko sa gasman na full tank 95. Narinig yung boses ko. Sir Bato! Bulabog yung boses ko eh. Sabi ko. Samantala, idinatalya pa ng senador ang habulan sa Senado matapos umano siyang pigilan ng NBA agents at harangin sa basement parking ng building. Dahilan paraan niya siya ay mapatakbo. Run for your life. Narito muli si Senator Bato. Didakma ako. So, yung pumalag kayo, pumalag. Pumiglas. Tumakbo. Pumiglas ako tumakbo kasi pakila, sir, NBA kami. Pumiglas ako, tumakbo. Kita namin kung paano kayo po tumakbo eh. Parang nakikita kitang nagpa-practice ng firing sa Camp Karingal eh. Run for your life. Run for your life. Run for your life talaga. Si Senator Bato ay biglang nagpakita sa Senado noong Lunes makalipas ang 6 na buwang pagtatago. Simula nang lumabas ang balita na arrest warrant ng International Criminal Court. Samantala, binawi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang inisyu nitong subpoena para kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, alinsunod ito sa utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. bilang pagrespeto sa institusyon ng Senado at umiiral na Senate Protection Order sa mambabatas. Tinanggap na umano ng staff ni De La Rosa ang letter of recall para sa subpoena kaninang umaga. Sa kabila ng letter of recall, sinabi ni Tuanyo na tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG sa kaso ng umano'y extrajudicial killings sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, tinak naman ng PNP na hindi nito isinaisantabi ang aligasyon ng extrajudicial killings laban kay Senator Bato de la Rosa. Dekat na binawi ng PNP-CIDG ang inisyu nitong subpoena laban sa senador para siya ay imbestigahan. Ayon kay PNP spokesperson General Randolph Tuanyo, patuloy sa documentation ang CIDG na kasado pa rin umanong imbitahan si De La Rosa oras na matapos ang Senate Protection Order sa kanya. Unang binawi ng PNP ang subpoena bilang paggalang sa institusyon ng Senado kung saan nasa protective custody si Senator Bato. Narito si General Randolph Tuanyo. Ito ay may kaugnayan sa pinag-usapan ni Chief PNP at ang Direktor ng CIDG bilang respeto sa institusyon ng Senado kaugnay ng Senate Protection Order na inisyu nila para kay Senator Bato de la Rosa. Patuloy yung investigation nila, kinukumpleto na nila yung mga documentations at makaraan masettle yung issue ng Senate Protection Order. Magsusumite uli ang CIDG para magpa-receive ng manibagong subpoena kay Senator Bato de la Rosa. Hindi naman kasama si Vice President Sara Duterte sa mga ipaaresto ng International Criminal Court. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, inamin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na masama ang kanyang loob dahil wala sa listahan ng mga may arrest warrant sa ICC ang Vice-Presidente. Dagdag ni Trillanes, kahit si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay hindi rin kasama sa target ipadakip ng ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Pakinggan po natin si dating Senator Antonio Trillanes IV. Tinanong din po ako kung si Sara Duterte ba ay nandiyan dyan, may issue ng warrant. Sinasabi ko po directly, kahit labag sa kalooban ko, ay hindi po masasama sa may issuehan si Sara Duterte, pati si Aguirre, hindi rin po. So yun po, umaga objectively, I am saying that. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita.
Abay, kung ngayon daw gagawin ang presidential elections, See the curtains siguradong mananalo ang tandem kung sila ang magtatandem. Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo. little line of At tatalunin ang posibleng tandem naman things all right. ng VP Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Summer breeze Yan ay batay sa survey ng Okta Research. blowing through. Samantala mga misis, abay may good news po tayo ha, dahil ang sabi po ng Meralco, abay meron daw katiting na bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo. Samantala dalawang kaskaserong sports car drivers na nagpatakbo ng 200 kph. Wow, bilis nito ha. Lumilipad na ito sa Commonwealth Avenue, Quezon City, lagot sa LTO. See the Hindi na huli, masyado mabilis. music from the house. Pero kaya ang plaka, naplakahan ba? Ayan. Naplakahan ba LTO Chief Asek Marcus Lacanilaw, sir? Sino sila? Baka mamaya congressman ang mga yan. Summer breeze. Samantala, standby sa ating mga reports. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Aba, si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog itinalagang DILG Undersecretary. Wow! Samantala, bangayan ni Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan tuloy pa rin. Samantala, panawag ang suporta ni Senator Bato de la Rosa sa mga PMAers. Hindi nakitang rebellion ng PNP. May mga suporta may mga suporta kay Bato sa kanyang mga mista. Ayan. Ang detalye po na balita niyan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Ay Kuyang Larry Francisco. Ating aloha. Oras, alas 4:28. Oras, Miss Wina. Ganap ng 4:37 ng hapon. Standby sa ating mga reports. Standby Let Narciso. Standby Raymond at Paz. Standby Milky Rigonan. Standby Edniel Parrosa. Kung ngayon daw gagawin ang presidential elections, tsak na malaki ang tsansang mananalo kung magtatambal sina Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Raffy Idol Tulfo. Ito ay batay sa resulta ng survey ng Okta Research na ginawa noong March 19 hanggang 25 na may 1,200 respondents. Sa resulta ng Okta Research, 44% na matinanong ang boboto sa Leni Tulfo tandem habang 40% naman ang susuporta sakaling magtambal si VP Sara Duterte Carpio at Senator Amy Marcos. 16% naman ng respondents ang undecided. At lumalabas sa survey batay sa tugon ng tinanong, pinakamalaking boto ng Leni Tulfo tandem ay sa Metro Manila na may 61%. Samantala sa Mindanao naman ay 86% sa Mindanao. Ang inaasang boboto naman sa Duterte Amy tandem. Samantala, tikom pa ang Malacanang kung may aasahang balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong nagtapos na ang one-year appointment ban para sa mga kumandidato noong 2025 midterm elections. Sa press briefing sa Palasyo, tumanggi si Palace Press Officer Claire Castro na kumpirmahin kung sino-sino o ilan ang itatalaga ni Pangulo mula sa hanay ng mga tumakbo ngunit natalo sa nakaraang halalan. Hindi rin nagbigay ng detalye ang palasyo kung may nagaganap ng serye ng pag-uusap hinggil sa mga bagong appointments. Kabilang sa mga lumulutang na pangalan ay si dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos na usap-usapang itatalaga sa Department of Justice. Kasabay nito, lumulutang din ang balitang posibleng mapalitan sina DICT Secretary Henry Aguda, Acting DBM Secretary Rolando Toledo at DILG Secretary John Vic Remulla.
At eto na, Miss Thea, sa report ni Let Narciso, ayan, meron ng bagong pangalan na may itatalaga bilang opisyal ng pamahalaan. Dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog, itinalagang DILG Undersecretary. Teka muna. Diba itong si Mabilog, di ba nasa narcolis noon ni dating Pangulong Digong Duterte ito? Hala? Bakit siya? Alamin natin sino nagrekomenda. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Let it be me. Magkring-kring muna tayo. O sige na nga. Kring-kring panalo promo tayo, ha? Take it away. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Taga saan ang winner natin, Miss Wina, kung masasagot ang ating tanong? Aba, Lakay, hindi to malayo. Dito lang to. Aba, sino siya? Pasay lang, Lakay. Walang iba kundi si Kuya Don Roque. Oh, ano to ni Don Carlos. Carlos Pobre, ha? Ayan. Don Roque Pobre din ba ito, ha? Kuya Don, magandang hapon po sa inyo. Kuya Don. Don. Kuya Don. Kuya Don. Ay, wala. Hello sir, magandang Ayan, ayun ayun na. po. Tapos sumagot si Kuya Don, naantok yata, nakatulog na yata. Kuya Don. Narinig mo ako? Ha? Ayan. Hello. Naririnig ka namin, Kuya Don. Ayan. Okay, maliwanag ka, Kuya Don. Ang tanong namin, ha? Dahil ikaw pala ay taga-Pasay. Ayan. Sino ang senador na Ano, Lakay? biglang sumulpot sa Senado matapos magtago? Naku, di niya alam. Paano yan? Ay, ano ata, Lakay? May delay ata sa linya may natin. delay. Sino, Kuya? Hello po. Ha? Hello sir, narinig po ako? Naririnig ka namin, Kuya Don. Kami po ba naririnig, no? O sige, panalo na yan. Ayan. Balikan natin ang mga reports. Dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog itinalagang DILG Undersecretary. Abay, paano nangyari? Di ba nasa narcolis ni dating Pangulong Digong noon? Dong? The order is dead or alive. Naman, Dong. Arrest number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, binigyan ng pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating alkalde ng Iloilo City na si Jed Patrick Mabilog. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na itinalaga ng Pangulo si Mabilog bilang bagong Undersecretary ng Department of the Interior and Local Government. Matatanda ang una ng ginawara ni Pangulong Marcos ng executive clemency si Mabilog na nadismiss sa serbisyo ng ombudsman dahil sa kasong katiwalian. Dati rin itong nagtago sa ibang bansa matapos idawit sa illegal drug trade noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bumalik lamang si Mabilog sa bansa noong nagpalit na ng administrasyon. Humarap rin ito sa pagdinig ng Quadcom sa Kamara tungkol sa illegal na pogo, illegal na droga at mga extrajudicial killings noong nakaraang administrasyon. Samantala, wala kang kumpirmasyon, Lakay, o pagtanggi ang palasyo sa napaulat na pagtatalaga umano ng Pangulo sa UP Professor Kim Robert De Leon sa Department of Budget and Management. Ito si Let Narciso para sa DZ. Yes, Akay? Ayan. Sa dinami-dami ng mga bakit si Jed Mabilog, although nabigyan ng executive clemency ng Pangulong Marcos, ibig sabihin nagkasala siya. Ayan. Hindi naman sa bibigyan ng clemency na walang kasalanan. Mm-hmm. Oo, Lakay, hindi natin masasagot yan kung sino ang padrino si Presidente lang. Oo. Sino ang padrino itong si Jed Mabilog? Ayan, talaga naman, ang lakas naman niya, ha? Nabigyan na ng clemency, na-appoint pang undersecretary. Ayan. So, ano pangalan? Si Kim. Ano pangalan? Si Kim
Sa DBM? Kim Robert De Leon. Ayan, Wala Kim pang De Leon. lakay. Wala pa. Wala pang konfirmasyon pero hindi rin naman itinatanggi ng palasyo. Si aabangan natin. Secretary Bernard Abalos, wala pa rin. Oo, maubong pa lang din lakay pero maghihintay pa tayo. Yung papalit sa Secretary ng Department of Health, wala pa rin. Wala pa rin lakay, wala pa. Diyos ko. Ano ba niya, Mr. President? Yung mga bayan. Kung sino-sino na lang. Diyos ko po. Paano gaganda ang gobyerno natin pagka ganito? Anyway, sige na nga. Sensya na, mainit ang panahon eh. Makalma lang lakay, makalma lang. Nakaka-high blood. Di ba, Dong? The order is dead or alive. Relax ka lang, Dong. Ayan. Anyway, so ano ang latest pa sa Malacanang, Miss Let? Anong reaksyon ng presidente sa panawagan ni Senator Bato na huwag siyang isurrender sa ICC? Lakay, ang sabi ng Malacanang ay basta't ang pagtiyak sa kanya ay patas ang Administrasyon Marcos. So kung ano yung mga karapatan na dapat ibigay sa kanya ay ibibigay. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Miss Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. At panawagan natin sa Malacanang at sa Presidente, Miss Let. Sana naman po, Mr. President, yung mga bago nyo itatalaga sa inyong gabinete yung mataas naman ng kredibilidad, yung hindi matatawaran ang integrity. Report mula sa Senado. Mula sa Senado, lakay, aba yung bangayan ni na Senator Robin Padilla at ni Senator Kiko Pangilinan na tuloy pa rin. Ala, ano ba nangyayari ngayon, lakay dyan? Di pa rin ba tinatanggap ni Senator Padilla yung kamay ni Senator Kiko? Sabi yata, Raymond, so labas tayo, ayan, square tayo, ayan, sa basement, tayong dalawa lang. Detalye sa report ni RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Hindi pa rin humuhupa, Mayor, at itong bangayan nilang Senador Robin Padilla at Senador Kiko Pangilinan na nagsimula kagabi. Ito sa reklamo ni Padilla na tinaasan siya ng boses ni Pangilinan nang sabihin, I still have the floor. Kaya't nagbanta ito na magsasampa ng ethics complaint. Unang tumayo si Senator Robin Padilla at hiniling na humingi ng paumanhin si Pangilinan sa Senate plenary. Hindi mo na niya maaaring tanggapin ang pag-abot nito ng kamay ng nakasuspend ang sesyon dahil ang pagtataas niya ng boses ay nangyari on record. Kaya't dapat ay on record din ng paghingi niya ng paumanhin na linsunod sa Senate. Tanggalin din sa record ang pagbubuliyaw sa isang Muslim senator. Pakinggan natin si Senador Robin Padilla. Kung siya talaga ay nais niyang mag-abot ng kamay, on record. Sabihin niya mismo sa plenaryo na siya ay nagkamali. Katulad po ng ginawa ni Senator Lacson na tumayo kanina at nagsabing siya ay nagkamali. Hindi po ito usapin ng lalabas tayo sa media at sasabihin mong balat sibuyas ako. E di tapon na natin itong rules of the Senate. Tapon na natin to. Di pa natin pala susundin eh. Mga mahal kong kasama, ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo. Agad naman tumayo si Senador Kiko Pangilinan at hinimok si Padilla na ituloy na lang niya ang bantang ethics complaint at doon niya sasagutin. Napakaraming mga bagay na dapat nilang pag-usapan. Narito naman si Senador Kiko Pangilinan. Mr. President, ang suggestion ko ay dahil napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin. Si Senador Kiko Pangilinan at ang pinakahuling impormasyon, Mayor at Wina. Muntik na naman magpang-abot. Itong dalawa nung sila ay nandun sa Senate Lounge. Pero ang paglinaw naman ay wala naman daw nangyaring pisikalan, kundi salitaan lang.
Itong dalawang ito, kaya nung narinig nila, ito mga ibang senador mula dito sa plenary ay nagtakbuhan doon sa Senate Lounge. Walang senador ngayon dito sa Senate plenary sa ngayon, Mayor at Wina. Ba yan? Sino ulang sumugod nung magpang-abot sila sa Senate Lounge? Sino sumugod? Parang hindi ako naniniwala na si Senator Pico ang gagawa nun, Mayor. Oo. Makalma yan eh. Cool yan. Tsaka hindi, ano yan eh. Hindi basaguli. Laki naman. Sorry. Delete. Ayan. Sige. So, anong sabi ni Senate President Alan? Wala ba siyang pag ayusin to? Wala bang harmony officer diyan sa Senado? Ayan. Di ba kaya ni Senate Secretary Dong... teka muna. Si Secretary Dong Mendoza ba ang Senate Secretary? As of ngayon, Mayor, siya pa rin naman. Siya pa rin. Ayan. Baka pwede i-designate si Secretary Dong Mendoza na siya muna ang harmony officer dyan sa Senado. Siguro. Kaya lang, hindi ko lang alam kung kakayanin niya itong init ng ulo ng isang senador. Dito talagang mabagsik yung mga binibitawang mga pananalita. Wow. By the way, Mayor, banggitin ko din lang, kalat na kalat din naman sa social media. Nagbibilang kami ng hakbang dito, Mayor, dahil bakit? May mga impormasyon kalat na yung either nandito na sa loob or paparating na yung mga taga National Bureau of Investigation muli, Mayor. Wow. Aresto na si Senator Bato? Wala pang linaw, Mayor, kung ano man yung mangyari, pero makikita mo naman talaga na yung galaw ng mga security dito sa loob. Iba yung galaw ng mga security dito sa loob, Mayor, kumpara doon sa kanina nung kami, dahil lumabas ako kanina, sinilip ko yung rally dyan sa labas. Dahil yung positioning, tinignan ko yung positioning ngayon at kahapon na mukhang pareho, magkabilang grupo, merong pro Duterte at pro o anti-impeachment. Ito yung mga pro-Duterte at yung mga pro-impeachment ay kiniklaim nila ay suportado nila ang administrasyon. Pero dito, pagbalik namin dito sa loob, iba na yung ikinilos ng mga security personnel, isinara yung gate papunta dyan sa dito sa parking lot at dito naman sa main entrance ay lalong nag-ikpit yung ating mga security personnel. Pero sabi na aking bubit, isang general, ayan, ang naatasan na aaresto kay Senator Bato de la Rosa. Ayan, kilalang kilala yung general na yan, Raymond. Kilala mo yan, ha? Kailyam. Ayan. Oo. Amumon. Oo. Papicturean ni Ma'am Malo nung Sabado ito. Mukhang yan ang kanyang mission ngayon. Oo. So antabayan na natin kung anong mangyayari. Abay kung mangyari yan, baka next week iba na rin ang liderato ng Senado. Sabi ko hindi yata linggo, araw yata ang bibilangan bago magkudita na naman diyan. Ayun ang hindi natin matansya pa sa ngayon na Mayor, dahil ang kaninang umaga ay kausap namin si Senator Bato de la Rosa hanggang kanyang tanghali ay nananalangin siya na pumabor sa kanya yung paboran sa kanya yung petition niya na isinampa dyan sa Korte Suprema, Mayor. Okay, sige, antabayan natin yan. Okay, huwag kang kukurap dyan, ha? Bakit naman ang suporta dyan? Ayan, papasukin natin si Giselle Ricafort dyan sa loob. Ayan, baka meron mang run for your life dyan. Andito na si Elaine. Nandiyan na si sino? Si Sister si Ella. Diyan na si Sister. Si Elaine ba nandyan? Aba, Sister Ella. Alam ko magmamano yan eh. Ang problema yung pagmamanuan niya nandun, nakikigulo sa loob. Nag-aantay pa yan lakay. Oo, dapat yan ang taga-awat nga pala. Dapat yan ang harmony officer. Senator Lito-Lito, lapid-lapid. Ayan, parang artista. Ayan, oo.
Ayan. Pwede. Oo. May At saka kung pumalag si Senator Bato, sino ba mas magaling na actionista? Lito-Lito o Robin Hood Padilla? ibang level. Ibang level. Ibang level naman. Oh. Ay, doon ako kay Lito-Lito. Ikaw na ang kumasi ng bala. Kay Leon Guerrero na tayo. Ayan. Okay nga, Rod. Sige, maraming salamat, Raymond. So, suspended ang session dahil dyan sa bangayan ni Senator Robin Padilla. Robin at Senator Kiko. Wala mo ng session ngayon at kanina na papasok ako dito nagbibigay ng briefing itong si General Mau Aplaska, ang kepe ng USAA, at babalikan kung ano yung mga impormasyon na kanyang ibinahagi doon sa kung meron siyang tinalakay na detalye doon sa nangyari sa loob ng Senate lounge. Yung sinasabi natin dalawang general, nakita mo na sa Oblo? Hindi pa. Hindi pa naman. Sige. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula dito sa sinabi ito si RH28 ko, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. At kung init nila ng ulo ang pag-usapan, baka hindi pa ito narinig ni Senator Robin Hood Padilla. As we recall, especially the Senate President, back in 2007, he in fact resigned from the Senate because he was proven to have cheated during the 2007 elections. I never cheated in that elections. People cheated on behalf of the team unity at that time, and they are now in jail. The gentleman also is accused of rebellion and treason. He's only lucky that the former president pardoned him. You want to declare war, then you should be prepared to have war. And this representation will not back down. I'm glad that he declared war. But you know, Mr. President, mabait akong tao. And people know me. I'm one of the most amiable senators of this chamber. But don't, if you pick a fight with me, I'll fight. I did not become world champion in armies for nothing. If you want to fight, tell me how you want to fight. Say it in front of my face. Ayan, Miss Wina, ha? Siguro pagka narinig yan ni Senator Robin Hood Padilla, baka makakalma siya. Samantala mula sa Senado, dumakit sa Kamara, delay ng transmittal sa Senate ng Articles of Impeachment. Huwag intrigahin. Ayan. Huwag do intrigahin ni Senator Amy Marcos. Yung ba ang ibig sabihin man ng Milky? Ayan. Inintriga ba ni Manang Amy? Ayan. Kasi minamadali mukhang pain daw yung minamadali. Kasi iba ang timpla sa liderato ng Senado ngayon. Kaya sabi await for a time with patience. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Lakay at Wina, sinisikap ng Kamara na maipadala sa Senado sa lalong madaling panahon ang Articles of Impeachment. Sagot ito ni House Prosecutor Terry Ridon sa tanong ni Senator Amy Marcos na bakit daw pinatatagal ang transmittal gayong napakaraming personnel ang pwedeng mga siwa sa reproduction ng kopya na maipapamahagi sa mga senador. Ayon kay Ridon, nirerespeto niya ang pahayag ni Marcos sa umunoy delay ng transmittal pero nilinaw niyang magkaiba ang sitwasyon noong 19 Congress kumpara ngayon na panibagong impeachment. Paliwanag pa ni Ridon, wala sa batas maging sa rules of impeachment na kailangan magkaroon ng transmittal sa mismong araw ng botohan sa plenaryo. Makakaasaan niya ang Senado na minamadali na ng Kamara ang mga kopya ng Articles of Impeachment para makonvene na rin ang Senado bilang isang impeachment court. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Regunan. Samantala, panawagan ni Senator Bato de la Rosa na suporta mula sa PMAers. Hindi nakikita ang rebelyon ng PNP. Detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Wala nakikitang paglabag sa batas ng Philippine National Police. Lakay at Wina,
Si panawagang suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa wala sa kanyang mga kabaro sa Philippine Military Academy. Isuro dito ng apela ng dating PNP chief na kinanta pa ang bahagi ng PMA hymn habang ini-interview ng media para na mensaheng courage, integrity at loyalty. Pero para kay PNP spokesperson Police Brigadier General Rondo Tuanyo, isa lamang itong kakaibang paraan ng pagpapahayag ng saloobin. Gayunman, hayaan pa rin daw ng PNP ang kanilang legal team na pag-aralan ang nabanggit na ginawa ng senador. Pakinggan natin si General Tuanyo. Sa ngayon po, tinitignan ng Philippine National Police na ito ay isang kakaibang pagpapahayag ng kanyang hinaing o damdamin sa mga bagay na nangyayari sa kanya. Na sinasabi nga po namin ay nire-respeto naman ng Philippine National Police yung uri ng kanyang pagpapahayag ng kanyang saloobin. Sa ngayon po, wala kami nakikita na paglabag sa batas at hahayaan po natin na i-validate pa rin po ng ating legal team kung sakasakali man na mayroong paglabag. Kumaharap sa tangkang pag-aresto si De La Rosa sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Kaugnay nito, narawagan din si PNP Chief Police General Jose Melecho Nartatis Jr. sa kanilang mga tauhan na umiwas sa pagsawsaw sa tinawag na political na usapin. Pinagbabawalan ng PNP ang mga police blogger na magbigay ng komento sa social media na maaari man ang makaapekto sa tiwala ng publiko sa kanilang institusyon. Ako si Adniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa, at hintayin natin kung merong statement of support ang mga mista ni Senator Bato de la Rosa mula sa PMA. Samantala, 10 katao ang namatay sa Pakistan matapos isang panibagong pagsabog at inaakusan dito naman ang military ng Afghanistan. Inakusan naman ng Afghanistan. James Galangge sa detalye. James. Napaulat ang car bombing kahapon kung saan 15 nasawi, isang panibagong pagsabog naman na naganap sa isang palengke sa Saray na Urang at nasa 10 kataong napatay sa insidente. Agad naman nagpanik ang mga tao gayong sinakto raw sa araw na maraming mamimili habang ang iba naman ay dali-daling tinulungan ng mga sugatang biktima. Kung saan isinisisi ng Pakistani government sa mga Afghanistan militant group ang pag-atake bago na una ng itananggi ng Afghan Taliban government. Nila, hindi sila papayag na gamitin ang kanilang teritoryo para magsagawa ng mga aktibidad na hindi naman nakabubuti sa seguridad at katatagan ng kanilang rehiyon. Kasalukuyan iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang insidente at inaalam kung anong klase explosive device ang ginamit ng mga suspect. Ito si James Galangge ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang sports, Miss Wina. Sa ating break time sports, TNT tropang 5G nakatutok sa bagong simula kontra top seed NLEX sa PBA playoffs. Detalye sa report ni Millie Borja. Matapos malagpasan ng roller coaster na elimination round, handa na ang TNT tropang 5G para sa panibagong hamon sa quarterfinals ng PBA Season 50 Commissioner's Cup. Bagamat pumasok lamang bilang ikawalo at huling kupunang nagkwalipika sa playoff, tanga ng 6 wins and 6 loss record, iginiit ni TNT head coach Chot Reyes na wala lang saysay ang mga nangyari sa elimination round ngayong postseason na. Ayon kay Reyes sa isang mensahe sa DZRH TV, nakatutok na lamang ang kupunan sa susunod na 2 laro habang binibigyang diin ng matinding pressure at kahalagahan ng quarterfinals. Makakaharap ng tropang 5G ang top-seeded NLEX Road Warriors na nagtapos bilang pinakamahusay na koponan sa eliminations matapos magposte ng 10-2 record at makuha ang twice-to-beat advantage. Gayunman, may kumpiyansang huhugutin ng TNT mula sa kanilang unang paghaharap ngayong conference matapos nilang ibigay sa NLEX ang unang kabiguan nito sa season sa pamamagitan ng 103-97 na panalo noong eliminations. Naging susi noon si Import Bolbol matapos sumiscore ng 40 points upang pamunuan ng TNT laban sa nooy unbeaten Road Warriors. Ngayong papasok bilang underdog sa playoffs, target ng tropang 5G na maulit ang kanilang matagumpay na performance habang naghahanda para sa matinding quarterfinal showdown kontra sa nangungunang kupunan ng liga. Gaganapin ng tapat ang TNT tropang 5G at NLEX Road Warriors ngayong Miyerkules, 5:15 p.m. sa Ninoy Aquino Stadium. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie, sa showbiz, Miss Wina. Abala kay si Jay Cuenca at si Rabia Mateo may pa-hard launch na sa kanilang relasyon. Detalye sa report ni Angelica Cosme.
Higit isang buwan matapos makumpirmang exclusively dating sila, may pa-hard launch na sina Jay Cuenca at Rabia Mateo sa kanilang relationship. Kung ang aktor sweet photos nilang pinost, video naman ang share ng former beauty queen nang magsilbi silang presenter sa nagdaang Miss Universe Philippines Coronation Night. Parehong heart and fire emojis ang caption ng kanilang post, habang isang kiss mark emoji naman ang iniwang komento ni Rabia sa IG post ng rumored boyfriend. Buwan ng Marso nang unang umugong na may something kina Jake at Rabia nang maispatan together sa BGC. Magunitan October last year nang kumpirmahin ng aktor na break na sila ng actress-dancer na si Chi Filomeno, habang ang kapuso actor namang si Jeric Gonzalez ang huling nakarelasyon ni Rabia Mateo. Ito ang showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. Sila na ba? Ayan. Pero bakit wala yung item natin, ha? Ayan, si Athena Imperial, yung reporter ng GMA. Yes, Lakay. Nag-file ng kaso sa Acts Quezon of lasciviousness. Sa Quezon City Prosecutor's Office. At ang kinasuhan ay kasama ring reporter sa GMA. Dating reporter, Lakay. Magkasama sila dati na nangyari. Ayan. Si Nico Wahe. Si Nico Wahe. Ayan pala yan. Siya, Lakay. Siguro sasama sa balita ng GMA kaya yan. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Oy, maraming salamat Mr. Michael Ismagay. Ang sabi niya, ang palitan ng dollar. How much, Lakay? Nagsara sa halagang 61 pesos and 38 centavos per dollar. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. Balansyadong balita susunod na. Oras, 5:05.